Dekada 80 sa isang liblib na tagumbaryo ng Dueñas, probinsya ng Iloilo. Isang mapagpalang araw, Sir Joseph. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Sander. Isa akong sundalo at retirado na nakadistino noon sa Mindanao. Ang kwentong ibabahagi ko ay naganap noong binata pa lamang ako. Edad 23 anyos ako noong panahong yon. Bilang lalaki ay malaki ang aspeto talaga sa pagpili ng nobya, ang pisikal na katangian. Hindi ko naman nilalahat pero sa karamihan ay ganoon talaga ang pamantayan. Panghuling taon ko sa kolehiyo nang mangyari ang aking karanasan na magpasa hanggang ngayon ay tuwing naaalala ko'y hindi ko mapigilang mangilabot. Iskolar ako sa isang pamantasan sa siyudad ng Iloilo bilang atleta sa basketball. Payak lamang ang aming pamumuhay kaya ganoon na lamang ang pagpupunyagi kong makatapos ng aking pag-aaral. May kaibigan ako na tawagin na lamang natin sa pangalang Randel. Kinumpitan niya ako sa kanilang piyesta sa Pototan, Iloilo. Nagkataon na walang pasok kaya hindi ako nagdalawang isip pang sumama. Biyernes ng hapon ay sumama ako kasama ng dalawa pa sa aking kaibigan pauwi sa kanilang lugar. Maayos naman ang biyahe namin papunta sa kanilang lugar. Pagdating namin doon ay maayos naman ang pagtanggap ng kanyang mga magulang sa amin. Bali 3 kaming magkakaibigan ang sumama kay Randel. Sina Nato at JR na kapwa kasamahan ko rin sa basketball. Pagdating pa lamang namin doon ay agad na kaming pinagsabihan ng kanyang ina na tawagin na lamang natin sa pangalang Gloria. Mga iho, hanggat maaari ay huwag na huwag kayong tatawid sa ilog. Lubhang mapanganib ang kabilang pangpang. Gloria, huwag mo naman takutin ang mga kaibigan ko. Pansamantala lang naman silang pupunta rito. Hindi naman siguro aabot na tatawid pa sila sa kabilang pangpang. Iba pa rin yung sigurado, anak. Alam mo naman ang mga kapitbahay natin sa kabilang pangpang. Walang pinipili. Nalilito ako no Sir Joseph sa mga nais sabihin ni Tia Gloria. Hindi na ako nakatiis kaya agad na ako nag-usisa sa kanyang mga sinabi. Tia Gloria, ano ba ang kailangan naming iwasan sa kabilang pangpang? Hindi nasakop ng aming lugar ang kabilang pangpang. Dueñas nang nakakasakop kapag tumawid ka sa ilog. Pinangingilagan ng mga residente rito sa amin ang mapadako sa kabilang pangpang. Hindi ko po maintindihan, Tia Gloria. Bakit po iniiwasan na mapadako sa kabilang pangpang? Lumapit si Tia Gloria sa akin at sinadya niyang hinaan ang kanyang boses. Isang angkan lamang ang bumubuo ng residente sa kabilang pangpang. Walang tagalabas ang may gustong makihalubilo sa kanila. Iniiwasan ang kanilang angkan sa lugar na ito dahil sa kanilang lahi. Bakit naman po, Tia Gloria? Ano po ba ang kanilang lahi? Salin lahi ng mga aswang ang nakatira sa kabila. Matagal na kaming naninirahan sa lugar na ito. Saksi kami sa mga kababalaghang nangyayari sa kabila pagkagat ng dilim. Nakakatakot naman pala talaga, Tia Gloria. Hayaan mo, Tia. Iiwasan naming mapadako doon. Kinagabihan ay nagkayayaan kaming magkakaibigan na pumunta sa sayawan. Masaya ang tradisyonal na sayawan sa baryo noong dekada 80. Iyon ang nagiging sentro ng pagdiriwang sa tuwing may nagaganap na piyesta. Pagkatapos ng hapunan ay agad kaming gumayak para pumunta sa plaza kung saan ay ginaganap ang sayawan. Pagdating namin doon ay namangha ako sa dami ng taong naroon. Hindi ko akalain na sa isang payak at malayong probinsya ay magtitipon-tipon ng mga ganong kadami na tao. Hindi naman sa pagmamayabang, Sir Joseph, ay may itsura ako noong aking kabataan. Kaya sa aming magkakaibigan ay ako lagi ang nagiging sentro ng atensyon sa tuwing dumarayo kami sa ganoong pagtitipon. Pagkaupo ko pa lamang sa mahabang upuan na gawa sa pinagtagpi-tagpi na puno ng kawayan ay agad nagsilapitan ng mga babae sa akin. Nagpapasaring na kung maaari ay aking maisayaw. Ako naman nilikas na mahilig sa magaganday naging mailap pero sa isang bande nangingilatis kung sino ang papasa sa aking panlasa. Siguro'y napansin ni Randel ang aking pananahimik
kaya nagpasya siyang kausapin naman ako. Hoy, o ano? Wala ka na naman bang natipuhan? Pali nang lumalapit oh. Alam mo naman ang gusto ko, Randel. Gusto ko yung makinis at mistisa. Higit sa lahat ay mabango. Kanina pa ako nakakaamoy ng kopra dito. Hindi ba uso sa lugar niyo ang agogo? Payak lamang ang pamumuhay namin dito, Sander. Maraming niyog kaya huwag ka na magtaka kung ganoon ang mga gamit ng kababaihan dito sa amin, sa kanilang mga buhok. Tugon naman ni Randel sa aking biro. Napatawa na lamang ako sa sinabi nito pero aaminin ko, sa kabila ng kanilang amoy na parang kopra ay mahahaba at malulusog ang kanilang buhok. Hanggang sa may pumukaw sa aking atensyon na isang babae. Tahimik lamang siya na nakaupo sa isang tabi at nakapagtataka na walang tumatangka na lumapit sa kanya. Kung tutuusin ay siya ang pinakamaganda sa mga kababaihang naroon. Nagkataon na abala si Randel sa pag-iestima ng kanyang mga kababata. Nag-uusa na akong lumapit sa babae para makipagkilala. Hindi napansin ni Randel ang aking pag-alis kaya malaya akong nakalapit sa nasabing babae. Pagdating ko sa kanyang kinauupuan ay agad ako nagpakilala. Binibini, maaari bang umupo sa tabi mo? Tumango lamang ang babae at muling ibinalik ang paningin sa gitna kung saan may nagaganap na sayawan. Doon ay naglakas loob akong magsalita dahil napapansin ko na parang gustong-gusto niyang makisali sa sayawan. Miss, gusto mo bang makisali tayo sa sayawan? Napapansin ko kasing gusto mong makisali sa sayawan. Hindi nagsalita ang babae sa halip ay ngumiti lamang, sabay tango sa akin. Pagkakita ko ng kanyang pagsang-ayon ay hindi na ako nag-atubili pa. Inilahad ko ang aking kamay para yayain siyang pumunta sa gitna. Mabilis naman niyang iniabot ang kanyang kamay at sabay kaming tumayo para pumunta sa gitna. Naramdaman ko na parang tumigil ang oras sa puntong yon dahil lahat ng mga matay nakatingin sa amin. Makahulugan ng tingin na kanilang ipinupukol sa akin at ganoon din sa babae na aking kasayaw. Ipinalagay ko na lamang na baka pinakamaganda ang babae na aking kasama sa gabing yon, kaya ganoon na lamang ang kanilang naging akto. Hindi ako nagpadala sa kanilang tingin at sa halip ay nagpatuloy ako sa pagpunta sa gitna ng sayawan. Hinawakan ko ang kanyang baywang at ganoon din ang kanyang ginawa. Sumabay kami sa mahinang ritmo ng musika at patuloy kaming nakikiramdam sa isa't isa. Hindi naman lingid sa akin ang biglaang dumistansya ang mga taong naroon. Ang iba'y nagsibalikan sa kanilang upuan at ang iba naman ay lumayo sa aming direksyon. Miss, maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Taga saan ka ba? Dayo ka rin ba sa lugar na ito? Griselda. Griselda ang aking pangalan. Diyan lang ako umuwi sa kabilang bayan. Residente ako sa lugar na ito. Pasensya ka na kung pinagtitinginan tayo ng mga tao. Siguro'y napapangitan sila sa akin. Nakuha pa ni Griselda magbiro sa kabila ng pangyayari sa aming paligid. Halos nakatatlong musika kami bago nagpasya si Griselda na bumalik sa gilid. Agad naman akong bumalik sa aking grupo dahil nakita ko si Randel na sumesenyas na lumapit. Pagkalapit ko'y agad niya akong niyaya na umuwi. Gusto ko pa sanang tumutol pero mababa ka sa kanyang mukha ang pagkabahala. Nagiging balisa na rin ang kanyang galaw at para bang nagmamadali. Pare, ano bang nangyayari sa iyo? Galit ka ba sa akin? Huwag ka nang magtanong pare, sumama ka na lamang pauwi sa akin. Tugon nito na pinagtaka ko naman. Nabahala ko sa nangyayari dahil biglang dumami ang tao. Naglaan pa ng oras ang tauhan ni Kapitan para ihatid kami pauwi. Lubos ang aking pagtataka sa nangyayari pero pinili ko ang manahimik at sumama na lamang ng kusa pauwi. Pagdating ay agarang ginising ni Randel si Tia Gloria para kausapin. Pinaupo ako ni Tia Gloria at tinalian ng luya ang aking damit. Hindi mo man lang pinigilan si Sander na lumapit kay Griselda. Alam mo naman ang ugali ng babaeng iyon. Kinakabahan ako sa maaaring ginawa niya kay Sander. Bakit po, Tia Gloria? Kilala niyo si Griselda? Napatayo si Tia Gloria sa kanyang upuan at muling sumilip sa bintana para tingnan kung may tao ba sa labas.
Inapo ni Tandang Kuba Tiniente mo ang nakahalubilo mo, iho. Ang kinakatakot ko'y baka may ginawa siya sa iyo. Tandang Kuba Tiniente mo. Ano ang ibig mong sabihin, tiya? Oo, isang aswang si Criselda. Hindi na ako magdadahan-dahan pa sa aking pananalita dahil iyon naman ang totoo. Isang aswang ang buong angkan ng babaeng yon. Alam na alam ni Kapitan ang tungkol doon. Hindi ka man lamang ba nagtaka kung bakit ipinahatid ka pa ni Kapitan pa uwi? Hindi ko talaga lubos maisip. Sa likod ng kagandahan ni Criselda, isa pala siyang aswang. Alam mo, Sander, hindi ko rin alam ano ang sasabihin ko sa mga magulang mo kapag may nangyaring masama sa iyo. Huwag na kayo magsisihan pa na magkaibigan dahil nangyari na. Ipagdasal na lamang natin na walang ginawang masama si Criselda kay Sander. Sumayo lang naman po kami, Tia Gloria. Maayos naman ang pakikitungo sa akin ni Criselda. Hindi mo pa lubos na kilala ang babaeng yon. Higit sa lahat ay hindi mo pa alam kung ano makakaya nilang gawin kapag natipuhan ka ng isa sa kanilang angkan. Natigil ang aming pag-uusap nang bigla na lamang kaming may narinig na kumakalampag sa bubungan. Sunod ay ang malakas na huni ng isang ibon. Agad namang kumilo si Tia Gloria para pumunta sa kusina. Pagkalipas lamang ng maikling sandali ay umalingaso na ang amoy ng nasusunog na goma. Lalong sumidhi ang pangangalampag na nilalang na aming naririnig sa bubungan, kaya napilitan na si Randel na kunin ang gamit nila na panggapas sa palay. Umakyat ang aking kaibigan sa bubungan at panayantaga niya ng patalim dun sa bubungan. Ang kanilang bubungan ay gawa lamang sa pawid o hinabi na tuyong dahon ng niyog. Umayos ka, Criselda. Hindi kita atrasan. Hindi mo makukuha ang kaibigan ko. Umuwi ka na! Saad ng aking kaibigan na halatang galit na galit. Pagkalipas ng ilang minuto ay bigla kaming nakarinig ng malalakas na kalabog doon sa may bubungan. Sumunod ang sigawan sa labas kaya nagmadali si Tia Gloria na buksan ang bintana. Nakita namin na maraming tao sa labas. May kanya-kanya silang hawak na armas. Ang iba naman ay may hawak na malalaking bato. Panay ang kanilang pagbato sa madilim na parte ng kakahuyan. Agad namang binati ni Tia Gloria si Kapitan Dindo na nakilala ko lamang din sa sayawan. Kapitan, magandang gabi. Butit na isipan mong pasyalan kami rito. Mabuti na lamang, Gloria, at naisipan naming dumaan. Mabagsik talaga ang pamilyang aswang na yon. Sa kabila ng pagsusunog mo ng gomay, nagpatigasan pa talagang umalis sa iyong bubungan. Tama ka, Kapitan. Sigurado na gutom yon kaya gano'n na lamang kabagsik. Hindi kasi alam ng kaibigan ni Randel kaya ayon, lumapit sa apo ni Kuba na inapo ni Tiniente mo. Ingatan mo ang dayo, Gloria. Sigurado na hindi yun titigil hanggat hindi na isa sa katuparan ng kanyang pagnanais na makuha ang bisita mo. Aalis na kami. Malapit na rin sumibol ang bukong liwayway. Hindi na yun babalik pa. Paninigurado ni Kapitan. Hindi ko maunawaan ang aking mararamdaman. Nalilito ako kung maniniwala o hindi sa sinasabi ni Randel at ni Tia Gloria. Subalit sapat na ang aking nararanasan ng sandaling yon para paniwalaan ang kanilang mga sinasabi. Paano ko ipapaliwanag ang kumakalampag sa bubungan at ang malakas na tunog mula sa labas ng kanilang bahay? Pinatibay pa ito ng pahayag ni Kapitan na mayroon silang namataan na aswang sa bubungan. Nag-usa si Tia Gloria na huwag matulog sa halip ay bantayan na lamang ako para makapagpahinga. Pinagsikapan ko na makatulog pero sa tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata ay nakikita ko ang maamong mukha ni Criselda. Doon pa lamang ay napagtanto ko na may kakaibang epekto sa akin si Criselda. Bumangon ako at namumugto ang mga mata dahil sa puyat. Agad akong inusisa ni Tia Gloria kung mayroon ba akong nararamdamang kakaiba. Ayos ka lang ba, iho? Mukhang hindi ka nakatulog buong magdamag ha. May nararamdaman ka ba? Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi lang ako nakatulog, Tia Gloria. Naalala ko lang ang nangyari kagabi kaya hindi ako makatulog. Ano ka ba, bata ka? Matulog ka na nga muna. Nag-aalala na ako sa iyo. Randel,
Samahan mo nga muna ang kaibigan mo. Bantayan mo para makapagpahinga. Bili ni Tia Gloria sa kanyang anak na si Randel. Sinamahan ako ng aking 3 kaibigan sa silid para makapagpahinga. Subalit hindi naman ako dinadalaw ng antok, kaya nagpasya akong lumabas. Hinayaan na lamang ako ng aking kaibigan. Umaasa na lamang silang makakatulog na ako kinagabihan. Subalit pagsapit ng takip sili may inaapoy na ako ng lagnat. Nagdideliryo na ako sa taas ng aking temperatura. Ganun na lamang ang pag-aalala ni Tia Gloria kaya nagpasya siya na magpatawag ng albularyo. Hindi na normal ang nangyayari sa kaibigan mo, Randel. Magpasama ka sa 2 mong kaibigan at puntahan mo si Tasyo. Sabihin mo na magmadali. Nag-aalala ko kay Sander eh. Nagmamadaling umalis si Randel, Nato at JR. Pakay nila na puntahan ng albularyo na tinatawag nilang pangalang Tasyo. Pagkalipas lamang ng kalahating oras ay dumating ang pinatawag nilang albularyo. Sa pintuan pa lamang ay maririnig na ang kanyang pagmumura. Lintik na aswang to. Tinatrabaho na niya ang bisita mo, Gloria. Dumiretso si Lolo Tasyo sa aking higaan. Agad niya akong inalalayan na makaupo para masipat ang aking likuran. Hindi may pinta ang kanilang bukanong itaas ng matandang albularyo ang sapin ng aking higaan. Ano yan, Lolo Tasyo? Dugo ba ang marka sa kumot ni Sander? Sinasabi ko na, tinatrabaho ng aswang ang kaibigan mo, iho. Sigurado si Criselda ang may kagagawa nito kay Sander. Makakaya mo naman di ba, Lolo, na pagalingin ng kaibigan ko? Ikinalulungkot ko, iho, subalit huli na ang lahat. Kailangan nating sumunod sa nais nilang mangyari. Iyon na lamang ang tanging paraan para maisalba ang buhay ng kaibigan mo. Natipuan siya ng dalagang aswang. Anong ibig mong sabihin, Lolo Tasyo? Wala na tayong magagawa para mailigtas ang kaibigan ko sa aswang na babaeng yun. Halatang galit sa boses ng aking kaibigan. Agad naman siyang pinagsabihan ni Tia Gloria na magdahan-dahan sa pagbibitaw ng pangalan. Wala tayong sapat na katibayan, anak. Hayaan mo muna si Tasyo. Hindi makakatulong kung idadaan natin sa init ng ulo. Tama si Gloria. Sa tingin ko talaga'y natipuhan ng kaibigan mo, iho. May magagawa pa tayo para mailigtas ang buhay niya. Iyon na lamang ang mainam na gawin natin ngayon. Paano, Lolo Tasyo? Utang na loob. Lolo, gawin mong nararapat para mailigtas lamang si Sander. Bukas, pagkatapos ng piyesta, mauunawaan mo rin lahat. Sa ngayon, ang tanging magagawa ko lang, tulungan ang kaibigan mo para maitawid ang gabing ito. Nagmamadali ang aswang na bumiktima sa kanya. May tsansa na tutuluyan na lamang niya ang kaibigan mo kapag hindi siya nagtagumpay na makuha. Gumamit si Lolo Tasyo ng mapait na halamang baging. Mainam umano ang panyawan o makabuhay para itaboy ang aswang na unti-unting umuubo sa sariwang dugo ko. Piniga niyang makabuhay at ipinainom sa akin. Damang-dama ko ang sobrang napakapait na lasa nito. Epektibo ang ginawa ni Lolo Tasyo dahil bahagyang guminhawa ang aking pakiramdam. Agad kong naramdaman ang pagbigat ng aking mata hanggang sa tuluyan akong nakatulog. Mataas na ang sikat ng araw noong magising ako. Ganun na lamang ang aking pagkagulat nang makita ko ang buong pamilya ni Randel na mayroong hawak na patalim. Naroon din sa loob ng kanilang bahay si Lolo Tasyo na albularyo at si Kapitan na halatang nababalisa. Agad lumapit si Nato at JR pagkakita nilang nagmulat ako ng aking mga mata. Mabuti, pare. Gising ka na. Kanina ka pa namin hinihintay na magising eh. Bakit ba, Nato? Ano bang nangyayari? Tinulungan ako ng 2 kaibigan para makabangon. Lalo ako nagimbal sa tanawin na aking natunghayan. Napapalibutan ng buong tahanan ni Randel ng buong angkan ni Criselda. Ipinalagay ko na pamilya ni Criselda ang nakapalibot sa amin dahil nakikita ko siya sa harapan. Anong ginagawa nila? Bakit sila nagkalat sa labas? Sigurado, ikaw ang pakay nila, iho. Ako po, Kapitan. Bakit ako? Ano naman ang kailangan nila sa akin?
Natipuhan ka nga, iho. Sigurado na harangan nila ang pag-alis nyo sa lugar na ito. Lalaban sila ng patayan kung kailangan. Ganon kaigting ang kanilang hangarin na makuha ka. Ganon ba kalakas ang impluwensya ni Criselda, Lolo Tasyo, para sundin siya ng kanyang angkan? Hindi ako makapaniwala na hahantong sa ganito ang simpleng pakikipagsayawan ko sa kanya. Minargahan ka ng aswang, iho. Dalawa lamang ang maaari mong pagpilian. Una ay sumuong sa peligro para makaalis. O pangalawa, pagbigyan ng kanyang hangaring makuha ka. Ganun na po ba talaga siya kadesperada, Lolo Tasyo? Gigipitin niya ako para makuha lang ang gusto niya. Natipuhan ka ng isang aswang. Ang katulad nila ay mahirap tanggihan. Nakordon na nila ang buong lugar. Kaya hindi ko na maipapangako ang inyong kaligtasan na magkakaibigan. Tinignan ko si Randel. Katulad ni Kapitan Dindo ay hindi maayos ang ipinapahiwatig sa akin. Si Tia Gloria naman ay hindi maipinta ang mukha na lalong nagpadagdag sa takot na aking nararamdaman. Ano nang gagawin natin, mga pare? Halata naman na tayo ang punteriya ng buong angka ni Criselda. Oo nga, Nato. Subukan mo kayang kausapin si Criselda, baka sakaling madadaan pa sa negosasyon ng ating problema. Binalingan ko si Lolo Tasyo. Katulad ni Kapitan Dindo ay taimtim siyang nag-iisip. Sa tingin mo ba, Lolo Tasyo, may magagawa kaya kapag kinausap ko si Criselda? Diretso akong tinignan ng matanda. Pinukol niya muna ako na makahulog ang tingin bago magsalitang muli. Handa ka ba, iho? Napakasalan si Criselda. Iyon na lamang ang paraan na maaaring makasalba sa buhay mo at ng iyong kaibigan. Hawak ni Tandang Kuba at tinyentige mo ang buong lugar. Pati sa kalapit na bayan ay naggalat na ang kanilang alagad. Natahimik ako't nawalan ng salita na may tutugon. Sa isipan ko'y puno ng pangamba kung handa na nga ba akong pumasok sa isang mundo na kahit sa bangungot ay hindi ko inaakala na mangyayari sa akin. Napadako ang aking paningin sa aking dalawang kaibigan. Ang kanilang matay puno ng takot. Hindi man nila masambit pero batid ko na sila'y nagmamakaawa sa akin. Naging buo ang pasya ko na harapin ng anumang magiging kapalit basta masigurado ko lamang ang kaligtasan ng dalawa ko pang kaibigan. Handa akong tanggapin kung ano man ang magiging kapalit basta masigurado ko lamang ang kaligtasan ng dalawa kong kaibigan. Hindi ako papayag, Sander. Lalaban tayo. Hindi ako papayag na basta na lamang mapunta ka sa mga hayop na angkang yun. Pero anak, Randel, alam naman natin ang kapasidad ng pamilya ni Criselda. Mapapahamak lang tayong lahat, anak. Malalim na buntong hininga ang tanging na itugon ni Lolo Tasyo. Alam ko na kahit siya natatakot sa maaaring mangyari. Malapit nang kumagat ang dilim. Kailangan na nating magdesisyon, Tasyo. Ano na ang ating gagawin? Subukan nating mailabas ang 3 bata, Kapitan. Sakaling mabigo tayo, alam mo na, iho, ang nararapat mong gawin. Baling ng albularyo sa akin. Nakuha ko na istumbokin ni Lolo Tasyo. Nakatuon ang kanyang paningin sa akin direksyon habang binabanggit ang mga salitang yon. Inihanda naman ni Kapitan Dindo ang kanyang tauhan para tulungan kami sa aming paglabas. Armado sila ng mahahabang armas at kami naman na magkakaibigan ay inaalalayan ng albularyo. Hindi na kayo makakasama pa, Gloria. Dito na lamang kayo sa loob ng inyong bahay. Kami na lamang ni Kapitan Dindo ang bahalang humarap sa angkan ni Criselda. Sige, Tasyo, mag-iingat kayo. Kayo nang bahala sa mga kaibigan ng aking anak, ha? Sasama ako, Nanay Gloria. Ako ang nagsama sa kanila rito. Obligasyon ko na tulungan silang makalabas. Pagpupumilit ng aking kaibigang si Randel. Lumabas kami ng bahay ng aking kaibigan at nagsimula kaming humakbang sa loob ng kanilang bakuran. Nanlilisik ang mga mata ng partidos ni Criselda. Nakatingin sa amin pero pinili naming tumuloy sa paglalakad. Isang matandang kuba ang humarang sa aming dinaraanan. Hindi man lamang siya natinag sa mahabang baril na dala ng tauhan ni Kapitan Dindo. Tandang Kuba, hayaan mong makalabas ang dayo.
Hindi kami papayag na makuha mo alinman sa kanila. Nagkalat ang aking buong angkan sa paligid, Dasyo. Maraming buhay ang madadamay kapag nagmatigas ka pa. Hayaan mo ang apo kong si Criselda na maikasal sa dayo na kanyang napusuan. Hindi na talaga kayo nagbago, Tandang Kuba. Ganun pa rin ang ugali mo. Ipipilit mo talaga na pakasalan ng dayo ang iyong apo. Sige, Kapitan. Ipilit nyo ang inyong gusto. Malapit nang kumagat ang dilim. Nakahanda na ang aking kalahi na ubusin ng mga residenteng nakatira sa lugar na ito. Babala pa ng matandang aswang. Pagkasambit ni Tandang Kuba ng mga katagang yon, ay umalingaw-ngaw ang matinis na palahaw sa buong paligid. Isa-isang nagsulputan ng kanyang kalahi dala ang mga residente na nakatira doon. Wala silang pinipili na edad. Basta kanilang mahuli agad nilang tinatalian para madala sa aming kinaroroonan. Wala ka talagang katulad, Tandang Kuba, sa kasamaan. Idadamay mo pa talaga ang mga residente rito. Hindi ako nagbibiro, Kapitan Dindo. Isang maling galaw ninyo ay ubos ang mga residente sa lugar na ito. Napakabigat ng aking nararamdaman, Sir Joseph, ng mga oras na yon. Hindi pa nagaganap ang banta ni Tandang Kuba pero nararamdaman ko na ang sulot ng aking konsensya. Alam ko na ako lamang ang susi para matapos ang problema. Nilakasan ko ang aking loob at umakbang papalapit sa kinaroroonan ni Tandang Kuba. Sinubukan pa akong pigilan ni Randel pero buo ang aking pasya. Papayag ako sa kanilang hinihingi para matapos ang problema. Pare, hindi mo kailangan gawin ang bagay na ito. Namimihasan ng pamilya ni Criselda dahil palagi na pagbibigyan ng kanilang gusto. Hayaan mo na, paring Randel. Ang malagay maisalba ko sila. Dadanak lamang ang dugo kapag nagmatigas pa tayo eh. Nararamdaman ko ang galit ni Randel pero alam ko na naiintindihan ako ng aking kaibigan. Hinayaan niya akong humakbang para lumapit sa kinaroroonan ni Tandang Kuba. Si Lolo Tasyo naman ay lubos na naiintindihan ng aking pasya kaya hinayaan niya na lamang ako. Muli kong binalingan si Kapitan Dindo. Ikaw nang bahala sa aking kaibigan, Kapitan. Siguraduhin mo lamang na makakalabas sila ng buhay. Tango lamang ang naitugon ni Kapitan Dindo ngunit hindi man niya masambit pero batid ko na lubos niyang naiintindihan ang nais kong sabihin. Pumapayag na akong pakasalan ng apo mo. Basta ipangako mo lamang na pakakawalan mo ang mga bihag. Higit sa lahat ay malayang makakalabas ang aking mga kaibigan at makakauwi sa kanilang pinanggalingan. Mangyayari ang gusto mo. Basta malaya ka lamang na sumama sa amin. Hindi pa doon natatapos ang kondisyon ko. Sige, sabihin mo lang kung ano pa ang kondisyon mo. Ipangako mo, Tanda, na hinding-hindi na kayo tatawid sa kabilang pangpang para guluhin pa ang pamilya ni Tia Gloria. Pumapayag ako hanggat maayos ang pakikitungo mo sa aking apo. Walang mangyayaring masama sa pamilya ni Gloria. Pangako ng matanda. Sumama ako sa pag-alis ng angkan ni Criselda. Tanging tingin lamang ng pamamaalam ang naiwan ko sa aking mga kaibigan. Tumawid kami sa ilog para pumunta sa lugar kung saan nakatirik ang pamayanan na kinabibilangan ni Criselda. Papunta pa lamang kami sa kanilang lugar ay minalalanghap na ako na kakaibang amoy. Pagdating ko sa lugar ay nasagot ang aking katanungan kung bakit ganoon na nasasagap kong amoy. Halos na puno na ng mga pugot na ulo ang harang na nakapalibot sa kanilang mga tirahan. Paminsan-minsan ay inaabot ni Criselda ang aking kamay pero sa totoo lamang ay hindi ko man lamang siya makuwang tignan. Damandam ako ang takot pero wala na akong magagawa kundi tanggapin ang aking magiging kapalaran sa lugar na yon. Pagdating ay dumiretso kami sa isang dampa na ayon kay Criselda ay kubol ng kanyang mga magulang. Doon ipinakilala ko ni Criselda sa kanyang magulang na tawagin na lamang natin
Sa pangalang Corazon at Abel, may kakaibang amoy ang loob ng kanilang tahanan kaya hindi ko mapigilang magsuka. Iatid mo na ang magiging esposo mo, Criselda. Bumalik ka agad dahil mayroon tayong mahalagang bagay na kailangang pag-uusapan. Utos ng kanyang ama. Inihatid ako ni Criselda sa isang kubo kung saan ay walang bintana. Matibay din ang paggagawa nito na mas tugma kung sasabihin ko na isa yung kulungan. Pag-aralan mo na, Sander, ang pamumuhay namin dito. Hindi magtatagal ay magiging katulad ka na rin namin. Sambit ni Criselda. Hindi ako tumugon sa kanyang sinabi. Kinamumuhian ko siya. Subalit alam ko na wala akong laban kapag pinili ko ang sumalungat. Sa isipan ko hindi pa rin nawaglit ang pag-asa na makakalaya ako sa lugar na yon. Madilim sa labas nang muling bumalik si Criselda. Hindi magkamayaw ang naririnig ko na palaho ng mga nilalang sa itaas. Tila normal na sa kanila makarinig ng kalabog sa mga bubungan. Lumabas ka, Sander. Ipinapatawag ka ni Lolo Kuba. Huwag na huwag ka magtatangka na tumakas dahil nandito ka sa aming teritoryo. Pagbabanta ni Criselda. Hindi ako sumagot, sa halip ay tinignan ko lamang ng masama si Criselda. Hindi naman niya alintana ang aking matalim na tingin na ipinupukol sa kanya. Napilitan akong lumabas sa kubo dahil maliban kay Criselda ay may sumunod pa sa kanya para ako'y tawagin. Dumulog kami sa isang kubo kung saan ay may mahabang hapagkainan. Doon ako pinaupo ni Criselda sa kabilang dulo ng hapag. Maghaharap kami ng kanyang lolo Kuba na paminsan-minsan ay nakatingin sa aking kinaroroonan. Biglang kumalam ang aking sikmura noong makita ko kung ano ang kinakain ng kanyang lolo. Napatingin pa ako ng ilang beses para masigurado na tama ang aking nakikita. Hilaw na karne ang kanyang kinakain, dahilan para muli akong makadama ng pandidiri. Napaduwal ako sa kanilang harapan kaya napilitan akong tumakbo para pumunta sa labas. Doon inilabas ko ang aking pagsusuka subalit puro likido lamang ang lumalabas sa aking sikmura. Hayaan mo na lamang akong bumalik sa dampa. Wala akong gaanang kumain. Inumin mo muna ito para mainitan ng tiyan mo, Sander. Nag-aalangan akong tanggapin ang mainit na tubig na iniaabot ni Criselda. Subalit nararamdaman ko ang malalang pang-aasim ng aking sikmura. Hinablot ko sa kanyang kamay ang hawak na baso at diretsyong nilagok ang laman nito. Hindi na ako naghintay pa na muli siyang magsalita. Agad akong tumayo para bumalik sa loob ng kubo kung saan niya ako dinala. Pagdating sa kubo'y agad ako nagpalit ng damit pantulog. Sinubukan kong buksan ang pinto pero hindi ko man lamang maigalaw. Aking napagtanto na kinulong nila ako sa loob. Nararamdaman ko ang gutom pero hindi talaga kinakaya ng aking sistema na kumain ng kanilang inihanda. Humiga na ako para ako'y makatulog. Pilit kong ipinikit ang aking mga mata kahit ako'y natatakot. Marahil ay bunga ng pagod ay pansamantala ako nakaidlip at nakatulog. Nagising na lamang ako, nagiinit ang aking katawan. Hindi ako mapakali at damandama ko ang biglaang pagsikip ng aking suot na pang-ibaba. Nagwawala ang aking pagkalalaki. Ganun na lamang ang aking pagkabigla nang makita ko si Criselda sa aking tabi. Nakangiti ito at halata ang kanyang hayagang pangaakit sa akin. Wala na akong nagawa kundi ang pakawalan ng aking nararamdaman. Tuluyan akong nadarang at napagbigyan ng nais na mangyari ni Criselda. Nakailang ulit kami bago tuluyang naglaho ang nararamdaman ko. Gustong gusto kong pagsisiyan ang aking ginawa pero wala na. Nakaupo ako sa isang sulok ng higaan habang iniisip ang nangyari. Umamin ka nga, may inihalo ka sa mainit na tubig na binigay mo sa akin. Usisa ako na may halong galit. Hindi natinag si Criselda sa akin sinabi. Sa halip ay ngumiti lamang ito habang nakatingin sa akin. Gustong gusto kong magalit at magwala pero napagtanto ko na lalo lamang mapapasama ang aking kalagayan. Natupad na ang kanyang gusto dahil batid niya na hindi yun mangyayari kung idadaan niya lamang ako sa kanyang pangaakit. Wala ka nang magagawa, Sander. May nangyari na sa atin. May rason na para pakasalan mo ko. Hindi magtatagal ay mabubuntis na ako. Ngayon pa lamang ipag-aralan mo na at tanggapin na ako ang makakasama mo pang habang buhay.
Makukuha mo ang katawan ko, Criselda, pero hindi ang aking puso. Tandaan mo, ang totoong katuturan ng pagmamahal ay may kalayaan. Matatawag ba na pagmamahal ko nakuha mo lamang ako sa panggigipit? Sayang, siguro kung hindi mo ito ginawa may pag-asa pa na tanggapin kita sa kabila ng iyong pagkatao. Muli kong binuksan ang pinto. Kahit papaano'y nakahinga ako ng maayos dahil nagawa ko na itong mabuksan. Hindi pa ako nakalabas ay muli ko na isinara ang pinto. Hindi kinaya ng aking mata ang tanawin na bumungad sa akin. Sa bakuran ni kasalukuyang kumakatay ng tao ang partidos ni Criselda. Nakita ko pang isang dalagita na tumangkapang tumakas noon nang makalas niya ang kanyang tali. Hinabol siya ng isang matikas na lalaki at pinukol ng mabigat na sangkalan. Hindi na ako nakatiis sa tanawin na aking nasasaksiyan kaya nagmadali akong isarado ang pintuan. Oh, ano? Bakit isinarado mo agad ang pinto? Hindi mo kinaya? Mga hayop kayo, mga kampo ng lahi na pinagmulan mo. Wala ka nang magagawa pa, Sander. Sa ayaw at sa gusto mo'y magiging katulad mo rin kami. Ngayon pa lamang ay pag-aralan mo na kung paano mabuhay na kagaya namin. Hindi ako kakain ng tao. Tandaan mo yan, Criselda. Kinabukasan ay ganoon pa rin ang aking nararamdaman. Sumasadya pa akong pumanaog sa ilog para makainom ng tubig. Sa tuwing naghahain ng pagkain ng pamilya ni Criselda, ay laging pumapasok sa aking isipan ang katotohanan na kumakain sila ng tao. Iba man ang pagkain na hinahain nila sa akin, pero hindi pa rin mababago ang katotohanan na kaparehong lutuan ang kanilang ginagamit. Hindi malayo na nilutuan na yun ng tao bago pa nagamit ang lutuan para sa aking pagkain. Sa loob ng 2 araw na pananatili ko sa kanilang bahay ay pawang prutas ang nakukuha ko sa paligid na aking kinakain. Simula nang lagyan ni Criselda ng kung anong gamot ang aking inumin ay hindi na muli ako nagpadala pa sa kanya. Hindi na ako nakatiis ng gutom kaya naglakas loob akong kausapin siya. Criselda, payagan mo na akong tumawid ng kabilang pampang. Pupunta lang ako kay Tia Gloria para kumain. Hindi ako tatakas. Nangihina na ako sa gutom. Papayag ako. Hindi ka naman makakatakas. May mga mata ko sa paligid. Subukan mo lamang na tumakas at pinapangako ko sa iyo, Sander. May kalalagyan ng pamilya ni Randel. Malinaw sa akin ang lahat. Huwag mo na akong takutin. Pagkatapos na pumayag ni Criselda ay agad na akong lumusong sa ilog para tumawid doon sa kabilang pangpang. Kagaya ng napagkasunduan ni walang kasapi ng kanyang angkan ng tumangka na sumama. Nagulat pa si Tia Gloria nang pagbuksan niya ako ng pinto. Anak, mabutit pinayagan ka ni Criselda na makaalis. Hindi ka ba kumakain doon? Nangangayayat ka na. Sa totoo lang, Tia Gloria, ang huling kain ko ng totoong pagkain ay noong nandito pa ako. Ay nako, halika, pumasok ka. Ipaghahain kita na makakain. Pasensya ka na iho, wala si Randel. Bumalik ang kaibigan mo sa syudad. Siguro alam na ng pamilya mo ang iyong kalagayan dito. Magtiis ka lamang muna, anak. May awa ang Panginoon. Makakalaya ka rin. Salamat, Tia Gloria. Kasalanan ko naman eh. Siguro nga'y ito na ang kabayaran sa mga kalokohang ginagawa ko noon. Biktima ka lang, anak. Sige, kain ka lang. Ipagbabalot kita ng pagkain para meron ka pa hanggang mamayang gabi. Bumalik ka lamang bukas. Hindi ko alam, Tia Gloria, kung makakalabas pa ba ako sa sitwasyon na ito. Gulong-gulo na talaga ang isipan ko. Huwag kang mawalan ng pag-asa, iho. Habang may buhay, may pag-asa. Lumaban ka lang, iho, at huwag susuko. Pagpapatibay ng matanda sa akin loob. Pagkalipas ng ilang oras ay may narinig na akong tumatawag sa kabilang pampang. Nagmadali akong tapusin ang aking pagkain at si Tia Gloria naman ay agarang inihanda ang pagkain na kanyang ipinadala sa akin. Tinatawag ka na ni Criselda, iho. Iwasan mo munang gumawa ng hakbang para lalo silang magalit sa iyo. Mahirap salungatin ng alon, anak. Lalo na't kung maliit na bangka ang sinasakyan mo. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Naiintindihan ko po, Tia Gloria. Tia, maaari ba akong humiling ng pabor? Ano naman yon, iho?
Maaari mo bang itanong kay Lolo Tasyo kung paano ko maiiwasan ang mahawahan ng pagiging aswang? Sige, ngayon din ipupuntahan ko si Tasyo para idulog ang katanungan mo, iho. Paninigurado ni Tia Gloria. Nagmadali akong umalis dahil walang humpay ang pag-iingay ng partidos ni Criselda na kanyang inutusan na tumawag sa akin. Pagdating ko sa kabilang pangpangay nakahintay na roon si Criselda. Halata sa kanyang itsura ang pagkainis. Ang tagal mong pumalik, Sander. Siguro may niluluto ko yung plano para makatakas. Kumain lang ako doon, Criselda. Pati ba naman yun ipagkakait mo pa sa akin? Siguraduhin mo lang, Sander. Hindi mo alam ang kaya namin gawin. Sana man lamang gumawa ka ng bagay na kahit papaano'y makapagbabago ng pagtingin ko sa iyo, Criselda. Baka matutunan pa kitang tanggapin. Subalit sa ginagawa mo, paano kita matatanggap at mamahalin? Sambit ko bago umalis. Yun lamang ang sinabi ko at dumiretso na ako sa kubo kung saan kami natutulog ni Criselda. Sa sumunod na gabi, ganoon pa rin ang ginawa ni Criselda. Muli niya akong nilagay sa alanganin at muling nakuha ang kanyang gusto. Dinala niya ako sa isang kulungan kung saan may nakapiit na kabataan. Nagmamakaawa sila sa akin na akin tulungan. Bakit mo ako dinala rito? Ano na naman ba ang plano mo, Criselda? May magagawa ka, Sander, para maligtas mo sila. Ano na namang kalokohan ang iniisip mo, Criselda? Alam ko kung saan papunta ang usapang ito. Gigipitin mo na naman ako. Pumayag ka makipagsiping muli sa akin. Pakakawalan ko ang mga bihag. Nahihibang ka na talaga, Criselda. Hindi na tama ang takbo ng utak mo. Hindi ako nagbibiro. Gusto mo pa bang sampulan kita? Bigla akong kinilabutan ng unti-unting nagbago ang mukha niya. Umusli ang kanyang magkabilang pangil at humaba ang kanyang mga kuko. Subalit agaw pansin na lalong lumitaw ang kanyang alindog. Hinatak niyang isang dalagita at ibinaon ang kanyang mahabang kuko sa leeg nito. Umakma pa siyang sasakmalin ng dalagita gamit ang kanyang mahabang pangil. Humaalingaw-ngaw ang palaho ng dalaga dahil sa pagkabigla. Tama na. Halika. Ibibigay ko ang nais mo mangyari. Napilitan ako sa kagustuhan ni Criselda para mailigtas ang buhay ng mga kabataan na kanilang bihag. Paulit-ulit kong pinagbigyan si Criselda hanggang siya na mismo ang sumuko. Pagkatapos makapagpahingay muli ko siyang binalingan para masigurado na tutupad siya sa kasunduan. Ibinigay ko ang gusto mo. Gusto kong makita na pakawalan mo ang bihag. Halika, ipapakita ko sa iyo, Sander, na tumutupad ako sa usapan. Dinala ng partidos ni Criselda ang mga bihag sa paanan ng ilog. Isa-isa nilang kinalas ang kanilang mga tali. Sige na, tumawid na kayo sa ilog. Tumakbo kayo hanggat may lupa. Makahulugan ng tingin ng kanilang iniwan sa akin. Wala na silang lakas na isalin ang kanilang pasasalamat sa boses. Pero nararamdaman ko yon. Hindi ako umalis sa pangpang hanggat hindi ko nasisiguro na tuluyan na silang nakalayo. Yan ang magpapahamak sa iyo, Sander. Mahina ka nila lang kaya madali kitang nakuha. Pangiinis pa ni Criselda sa akin. Hindi na ako tumugon dahil alam ko na kahit ano pa ang aking sabihin ay hindi na yon tatalab pa kay Criselda. Tumalikod na lamang ako at muling bumalik sa kubo na aking tinutuluyan. Naramdaman kong sumunod si Criselda sa tabi ko. Humiga na lamang ako at binalot ng kumot ang aking muka. Kinabukasan ni maaga akong tumawid sa ilog para puntahan si Tia Gloria. Pagdating ko doon ay naghihintay na si Lolo Tasyo. Tia Gloria, maaari ba akong maligo? Medyo may nangyari na hindi ka aya-aya sa nakalipas na gabi. Pagkalabas ko sa banyo ay nakahanda na ang hapagkainan. Alam ni Tia Gloria na gutom ako. Hinayaan niya muna ako na malamnan ng aking tiyan bago kausapin. Hindi na ako nahiyang isalaysay sa dalawang matanda ang pinapagawa ni Criselda sa akin. Itinetalye ko rin kung paano magbago ng anyo si Criselda para magkaroon ng konklusyon si Lolo Tasyo kung anong uri ng aswang ito. Mandarangkal. Isang mandarangkal si Criselda. Natatakot ako, iho. Baka dumating ang panahon na makuha niya ang kanyang gusto
at agad kang pagdesisyonan. Pagdesisyonan? Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo Tasyo? Darating ang panahon na magugutom si Criselda. Alam mo ba kung ano ang ugali ng isang mandaranggal kapag nabuntis? Dugo na mula sa lalaking nakabuntis sa kanya ang tanging makakapawi sa uhaw na kanyang nararamdaman. Natatakot ako, iho. Baka hindi mo kayanin ang prosesong yon. Maaaring maging mitya yun ang iyong katapusan. 2 beses nang may nangyari sa amin ni Criselda. Hindi malayong magkatotoo ang kinakatakutan mo, Lolo Tasyo. Kung ganyan, kailangan na natin talagang gumawa ng paraan. Ngayon pa lamang ay kinikilabutan na ako sa mangyayari. Ilang beses na ako nakasagupa ng isang mandarangkal at halos lahat sila'y mga napaslang. Hindi kinakaya ng kanilang katawan ng unti-unting pagsimot ng babaeng mandarangkal sa kanilang sariling dugo. Hindi talaga kakayanin ng isang mortal ang 9 na buwan para matugunan ng kanyang pangangailangan. Iyon palang dahilan kung bakit agad akong sinunggaban ni Criselda noong nakakita siya ng pagkakataon. Tama ka, iho. Agad kanyang minarkahan kaya pati ang kanyang kalahi ay nakiisa para gipitin ka. Paliwanag ng matandang albularyo. Pagkatapos kong kumain ay muli akong tumawid sa ilog para bumalik sa piling ng mga aswang. Tumatak sa aking isipan ang sinabi ng albularyo kaya nagsimula na akong makiramdam sa nangyayari kay Criselda. Kinausap ako ng kanyang ama na si Abel para tuparin ang aking ipinangako. Isasama ka namin sa bayan bukas, Sander. Kailangan na maging formal ang pagsasama niyo ni Criselda. Ayaw kong magkaroon ng bastardo na apo. Opo, ano ang ibig mong sabihin? Buntis si Criselda? Oo, 2 linggo na siyang buntis kaya sa ayaw at sa gusto mo'y magpapakasal na kayong dalawa. Bakit mo pa ako kinakausap kung ang kagustuhan mo lang din naman pala masusunod? Gusto lang kitang balaan na huwag kang magkakamali na takasan kami. Susundan ka namin kahit saan ka magpunta. Hindi mo na kailangang ipaalala yun sa akin. Malinaw ang lahat. Tutupad ako sa kasunduan. Sana iyon din ang inyong gagawin. Iniwanan ako ni Abel pagkatapos niya akong kausapin. Dumaan ang ilang mga araw at nagagawa ko ng gumalaw ng maayos. Natutunan kong magluto ng sarili kong pagkain. Hindi naman lingid sa kaalaman ni Criselda na sa tuwing naroon ako sa isang puno ng mangga ay nagluluto ako ng maraming makakain. Nilagang hilaw na saging ang naging pantawid gutom ko sa ilang araw. Lumulusong ako sa ilog para makainom. Paminsan-minsan ay nangangalap ako ng maaaring makain sa ilog. Hinahayaan ako ng kanyang partidos dahil batid nila na hindi ako kakain ng kanilang pagkain. Natupad ang nais ni Abel. Ikinasal kami ni Criselda sa bayan. Pagkatapos ng payak na seremonya ay agad kaming bumalik sa kanilang baryo. May inihanda ng munting salo-salo ang kanyang pamilya. Nagpakita lamang ako sa pagkainan pero agad naman akong umalis noong magsimula na ang kainan. Inakala ni Criselda na naroon ako sa kubo kaya malaya silang nag-uusap ng kanyang partidos. Nakaramdam ako ng matinding pag-aalala nang marinig ko ang kanilang usapan. Sinabi ng kanyang lolo Kuba na kailangan na akong mahawaan ng pagiging aswang. Nangako naman si Criselda sa kanyang lolo na agad akong hahawaan para maging ganap na isa sa kanila. Tama ang iyong lolo, Criselda. Kailangan na niyang maging aswang. Hindi niya matatagalan na punan ng pangangailangan mo sa dugo habang nagbubuntis ka. Kailangan niyang manghinain habang ginagampanan niya ang kanyang responsibilidad. Sad naman ni Abel. Sa isang banda ng aking isipan ay nasasabik ako. Anak ko ang dinadala ni Criselda kahit naging masalimbuot ang proseso ng kanyang pagkabuo. Doon ay nagtatalo ang aking puso at isipan dahil kapag nagpasya akong kumawala kay Criselda ay tuluyan ko nang hindi makikita ang aking anak. Nagkunwari ako na walang alam sa kanilang plano sa akin. Simulang malaman ko na buntis si Criselda, iniwasan ko makipagtalo sa kanya. May naon ako nagpaalam sa kanya na muling tatawid sa ilog para bisitahin si Tia Gloria.
Alam ko na hindi siya sang-ayon pero pinayagan niya pa rin akong tumawid sa kabilang pangpang. Nagkataong pagpunta ko roon ay naroon si Lolo Tasio at ang aking kaibigan na si Randel. Iniulat ko kay Lolo Tasio ang pagdadalang tao ni Criselda dahilan para lalo siyang mabahala para sa aking kaligtasan. Sinabi niya sa akin na magsisimula ang kalbaryo ko sa mga susunod na kabilugan ng buwan. Magsisimula na umano ang pagkauyam ni Criselda sa dugo kaya iyon ang kinakailangan kong paghandaan. Nangihina umano ang isang mandaranggal kapag nagbubuntis ito kaya may ginagawa silang gayuma para mapasunod ang kanilang mister. Tinanong ako ni Lolo Tasio kung ano ang plano ko. Patawarin mo ko Lolo Tasio, pero sa tingin ko'y may responsibilidad ako kay Criselda na punan ng kanyang pangangailangan. Hindi man makatarungan ang ginawa niya sa akin pero hindi pa rin mapapasinungalingan na ako ang ama ng kanyang anak. May obligasyon ako na kailangang gampanan. Napailing na lamang si Randel nang marinig niya ang aking sinabi. Alam ko na hindi sang-ayon ang aking kaibigan pero sa isang banda ay maiintindihan din niya ako. Nakuha mo pa talaga magpakaama pare. Ano na? Anong sasabihin ko sa pamilya mo niyan? Ikaw na munang bahala pare. Ikaw nang bahalang magpaliwanag sa kanila. Gustuin ko man na umalis sa piling ni Criselda pero inaalala ko talaga ang magiging anak namin. Sinira ng babaeng yun ang pangarap mo. Sander, nasira ang pag-aaral mo pati ang magandang karera mo bilang atleta. Pero ang kapakanan pa rin na magiging anak mo sa babaeng aswang na yun ang iniisip mo. Hayaan mo pare, sa punto na may panganak ni Criselda ang anak mo, magbabayad ang babaeng yun. Hinding-hindi niya makukuha ang pagmamahal ko. Sinusumpa ko siya pare. Malaki ang pasasalamat ko sa aking kaibigan dahil nagambag-ambag sila para padalhan ako ng tulong. Hiniling ko kay Randel na ipaabot sa aking pamilya na hayaan na muna akong manatili sa piling ni Criselda hanggang sa mailuwal niya ang aming anak. Sumapit ang unang gabi kung saan ay sumisibol na ang liwanag ng buwan. Doon ay nagpakita ng kakaiba si Criselda. Sa tuwing lumalabas ang buwan ay napapansin ko ang kanyang panghihina. Sa sumunod na gabi ay sapilitan nila akong pinasok sa kubo para iharap kay Tandang Kuba. Nagpilit ako makawala pero baliwala ang aking lakas. Naramdaman ko na lamang na dinidilaan ng matandang aswang ang aking tainga. Tapos ay may iniluwa siyang parang bato na kulay itim at ipinasok iyon doon. Pinagtulungan nila akong ibalik sa kubo dahil nararamdaman ko ang panghihina sa kanyang ginawa. Sa mismong gabi na yun ay inapoy ako ng lagnat. Nararamdaman ko na parang hinahalukay ang aking tiyan. Kinausap ako ni Criselda para ipagtapat ang totoong nangyari sa akin. Sinabi niya sa akin na kasalukuyan akong dumaraan sa proseso ng pagiging ganap na aswang. Si Tandang Kuba na ang gumawa ng paraan para mayanggaw ako. Hirap na hirap ako sa oras na yon at halos malagutan na ng hininga. Binalaan ako ni Criselda sa mangyayari. Ipinagtapat niya sa akin na magaganap sa darating na kabilugan ng buwan. Magsisimula na umano ang aking pagkauyam sa dugo at laman. Hindi ako magkakaroon ng ginhawa hanggat hindi ko napagbibigyan ng hinihiling ng aking katawan. Pagkatapos niyang sabihin yon, kahit hirap at madilim ang gabi ay lumabas ako para makipagkita kay Tia Gloria. Agad naman siyang kumilos para humingi ng tulong sa matandang albularyo. Nanghihina si Criselda kaya hinayaan niya akong umalis dahil sa buong akala niya ay nagsimula na ang pagkauyam ko sa dugo at laman. Hindi makapaniwala si Lolo Tasio sa nangyayari sa akin. Hindi niya lubos maisip na magiging ganoong kabilis ang pangyayanggaw nila. Hayop na Tandang Kuba yon. Siya mismo ang nangyanggaw sa iyo, iho. Dahil batid niya na mas malakas ang kanyang dugo. Direkta siyang inapo ni Tiniente Gimo. Kaya mas malakas siya kumpara sa ordinaryong aswang. Si Tiniente Gimo ay masasabi na pundasyon ng sinaunang aswang. Tanyag ang kanyang pangalan sa Kabisayaan kaya gano'n na lamang kung katakutan ang kanyang inapo. Ipinagtapat ni Lolo Tasio na wala siyang magagawa para iligtas ako sa pagiging yanggaw dahil nagsimula na umanong maging ganap ang aking pagiging aswang. Sa palagay ko rin, iho, makakabuti ang pagiging aswang mo para matagalan ang pagsipsip ni Criselda ng dugo mo.
Ang kahilingan ko lamang sa iyo'y pag-aralan mong puna ng iyong pagkauhaw sa dugo na walang napipinsala na tao. May narinig na akong kaso na mayroong aswang na napupuna ng pagkauhaw sa pamamagitan ng ligaw na mga hayop sa gubat. Naniniwala ako na magagawa mo pa rin ng ganoong disiplina. Paglalahad niya sa akin, nakinig ako sa sinabi ni Lolo Tasio. Sa tuwing umaatake ang pagkauhaw ko sa dugo at pagkauyam ko sa lamang loob ay ibinabaling ko sa ligaw na hayop na natatagpuan sa gubat. Sa ganoong paraan ay malaya ako natutugunan ng gutom ni Criselda. Hinayaan ko siyang magpasasa sa aking sariwang dugo at sinisikap ko rin na mabalikan iyon sa loob ng gubat. Mabilis na lumipas ang buwan hanggang sa iluwal ni Criselda ang isang malusog na sanggol. Isang lalaki. Nakasanayan ko na ang kanilang pamumuhay pero hindi pa rin nawawala ang pagkamuhi ko sa kanya. Malaya ko nang nagagawa ang pagtawid ko sa ilog dahil buong akala ng kanyang angkan ay tuluyan ko nang niyakap ang kanilang lahi. Inabangan ko nang muli ang pag-uwi ni Randel para makibalita sa aking pamilya. Balita ako'y nanganak na si Criselda. Ano na ang plano mo ngayon? Mananatili ka pa rin ba sa piling ng babaeng asumang na yon? Naghahanap lang ako ng tamang pagkakataon para malayasan si Criselda. Napipilitan lang ako na pakisamahan ng babaeng yon dahil sa anak namin. Sa punto na magkakaroon ako ng pagkakataon na may takas ang anak ko, hindi ako magdadalawang isip na layasan siya. Tamang-tama, Sander. Sinabi ng kapatid mo na doon na siya madidestino sa Capiz. Nagtatanong kung saan ka banda sa Dueñas. Ililigtas ka ng kapatid mo pare para makalabas ka na sa lugar na ito. Natatakot ako, Randel. Paano na lang kayo rito? Sigurado na kayo ang unang babalikan ng pamilya ni Criselda. Sinabi ng kapatid mo na tutulungan siya ng buong puwersa ng militar para mapalayas ang buong angkan ni Tandang Kuba sa lugar na ito. Baka ito na rin ang tamang pagkakataon na kami mismo ay makalaya sa aming mga takot. Nakakulong kami sa aming takot dahil sa panggigipit na ginagawa ng naiwang pamilya ni Tiniente Guimo. Mahabang panahon na naghahari ang takot dahil sa kanyang pamilya kaya napapanahon na para tibagin ang takot na yon. Ihahanda ko ang lahat ng bagay. Kailangan na pag-isipan natin ng maigi ang ating gagawin. Hayaan mo, Sander. Kakausapin ko ang iyong kapatid para kayo mismo magkausap. Isasama ko siya sa muling pag-uwi ko rito. Habang naroon ako sa piling ng mga aswang ay pinag-aralan ko ang kanilang bawat galaw. Palihim ko silang sinusubaybayan at nagsimula akong makihalubilo sa kanila para lubos kong makuha ang kanilang loob. Hanggang isang araw ay pinatawag ako ni Tandang Kuba at Abel. May mahalaga umano silang sasabihin sa akin. Nalalapit na ang susunod na kabilugan ng buwan, Sander. Napagpasyahan namin na idaos ang piging para sa kapanganakan ng inyong anak ni Criselda. Kailangan na paghandaan mo ang pagtitipon na yon. Ano pong gagawin ko, Tandang Kuba? Bakit niyo sa akin sinasabi ang tungkol sa bagay na ito? Yan ang gusto ko. May kumpiyansa sa pakikipag-usap sa akin. Alam ko ang nangyayari, Sander. Magpahanggang ngayon ay iniiwasan mo pa rin na kumain ng tao. Hindi ka makapagsisinungaling sa akin. May mata ko sa bawat sulok ng kagubatan. Hindi ko pinabayaan ang inyong apo habang ipinagbubuntis niya ang aking anak. Hindi pa ba sapat yun? Nagmumula man sa ligaw na hayop sa kagubatan ng aking kinakain. Pero sarili ko pa rin ang dugo na nilalantakan ng apo mo. Napatayo si Abel dahil sa kanyang palagay ay binabastos ko na si Tandang Kuba. Agara naman siyang pinigilan na matanda para hindi matuloy ang plano niyang pag-atake sa akin. Kumalma ka, Abel. Iyon naman ang hinihintay natin noon pa. Sapat na ang nakikita ko na katapangan sa mister ng aking apo. Subalit mayroon pa akong gustong ipagawa sa iyo. Tignan ko na lamang kung saan ka dadalhin ng iyong katapangan. Sabihin mo na, Tandang Kuba. Ano pa bang nais mong ipagawa sa akin? Tinatapangan ko lamang ang pakikipag-usap sa matanda, pero ang totoo'y muli na naman ako nilulukob ng takot dahil batid ko na mayroon na naman siyang kasamaan na nais ipagawa.
Sa darating na kabilugan ng buwan ay nakatakda ang pagiging sa iyong anak. Kagaya niyang nakagisna na kailangan mong maghanap ng biktima para mayroon tayong maihanda. Iyon ang tradisyon ng pamilya at bilang sobre ama ay kailangan mo yung gawin. Inuulit ko, Sander, bilang padre de pamilya ay obligasyon mo na paghandaan ng pagtitipon na yon. Sinabi ko na may kahayupan na naman ang sasabihin mo sa akin. Paano kung ayaw kong sumunod? Walang problema. Kami na ang magkukusa na maghanap ng maihahanda sa kabilang pangpang. Mabilis din dumami ang kabahayan doon at sigurado ako na marami kaming makukuha ron. Hindi ko na hinintay pa ang sasabihin ni Tandang Kuba dahil batid ko na katulad lamang iyon sa nauna niyang sinabi. Gigipitin niya ako para mapilitan na gawin ang kanyang gusto. Habang papaalis ako'y muli pa siyang humirit na lalo kong kinainis. Kailangan na may maihandog ka na 100 na nakakatayin sa gabi ng piging. Sakaling mabigo ka, Sander, ay magmumula sa kabilang pangpang ang bubuo ng aming hinihingi. Tuluyan na akong tumalikod para iwanan ang ama't lolo ni Criselda. Dumiretso ako sa aking anak para usisain ang kanyang kalagayan. Ganun na lamang ang aking galit nang madatnan ko si Criselda na inaayos ang gamit ng aking anak. Saan mo dadalhin ang anak ko? Hindi mo makikita ang iyong anak hanggat hindi mo na ibibigay ang hinihingi ni na lolo at ama. Yun lamang ang tanging paraan para muli mo makita ang anak mo. Kondisyon ni Criselda sa akin. Lalong sumidhi ang aking galit na nararamdaman dahil lalo pa akong pinahihirapan ni Criselda para gawin ko ang kanilang iniuutos. Sumabog ang aking galit sa kanyang harapan at sinimulan kong isumbat sa kanya ang bagay na aking sinakripisyo. Hindi ka na nagbago, Criselda. Katulad ka lang din ng pamilya mo. Minsan naiisip kong pakisamahan na lang kaya kita, alang-alang sa anak natin. Pero anong ginagawa mo? Lalo mo lang akong tinutulak na lumayo sa'yo. Nasira ang pangarap ko dahil sa kagagawan mo. Nahihiya na akong bumalik sa aking pamilya dahil sa sumpa na binigay ng lolo mo. Nawala ang lahat-lahat, Criselda, simula noong pinakialaman mo ang buhay ko. Kahit minsan ba ay hindi mo man lamang naisip na gumawa ng kabutihan para magustuhan din kita. Sa bagay, malayo sa bokabularyo mo ang ganoong bagay. Ang alam mo lamang ay kung paano punan ng pagkauyam nyo sa dugot laman ng tao. Sinusumpa kita, Criselda. Huwag ka nang umasa na matututunan kitang mahalin. Halimaw ka. Halimaw kayong lahat. Nakita ko ang pag-uunahan ng pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Gusto kong maawa pero paano na lamang ang magiging kapalaran ng aming anak kung patuloy siyang magiging sunod-sunuran sa kanyang angkan. Naging buo ang aking pasya. Sa mismong gabi na yun ay tumawid ako sa ilog. Inakala ni Tandang Kuba at Abel na tinupad ko lamang ang kanilang pinapagawa sa akin. Pero ang totoo'y pumunta ako kay Tia Gloria para ipaalam ang aking balak. Pagkatapos kong ilahad sa matanda ang aking plano, ay agad niyang sinabi sa akin na muling bumalik sa kabilang pangpang. Sasadyain niya si Randel sa syudad para ipaalam ang aking sinabi. Itinakda ni Tia Gloria ang muli naming pagkikita pagkalipas ng 3 araw. Sinunod ko ang kanyang bilin sa akin na huwag gumawa ng hakbang na maaari nilang pagkinalaan. Habang papalapit ang kabilugan ng buwan ay muli akong kinausap ni Tandang Kuba. Diretsahan ko naman siyang sinagot na ginagawa ko na ang lahat para maihanda ang handog na kanyang hinihingi. Ginawa ko yun para maiwasan kong paghinalaan nila na mayroon ako nilulutong plano. Sumapit ang 3 araw kung saan itinakda ni Tia Gloria ang muli naming pagkikita. Pagpasok ko sa loob ng kanilang bahay, naroon ang aking kapatid na mahigit 1 taon ko nang hindi nakikita. Dinaanan siya ng aking kaibigan na si Randel para ipaalam ang ipinapagawa ng matandang aswang sa akin. Naroon din si Lolo Tasio at Kapitan Dindo na handang makiisa sa aking plano. Masusi namin pinag-aralan at pinag-usapan ang aming plano para maging pulido ang lahat ng detalye.
Agad nila akong pinabalik sa piling ng mga aswang para hindi sila magtaka. Kinabukasan ay nagsimula na ang paglaki ng buwan kaya nagsimula na rin akong lumabas. Tinatagpo ako ng aking kapatid na sundalo para sunduin ang kanyang kasamahan. Magpapanggap sila na aking biktima para mayroon akong ipakita sa angkan ni Criselda. Armado ng maliit na baril ang pinadala ng aking kapatid para magawa nilang ipagtanggol ang kanilang sarili sakaling magkagipitan. Hindi naman maitago ang kasiyahan ni Tandang Kubat ng kanyang angkan noong makita nila sa unang paglabas ko pa lamang ay 4 na agad ang aking daladala. Pinuri pa ako ni Tandang Kuba dahil pawang matitikas ang aking dala ng mga handog. Palihim naman ako nagsasalisi para abutan ng makakain ng mga bihag. Kailangan ko yun gawin para maiwasan silang manghina. Doble ingat ang aking ginagawa dahil halos hindi umaalis ang partidos ni Criselda sa pagbabantay sa kanila. Halos lumuwa na ang kanilang mga mata habang nakatingin sa mga bihag. Mahalata ang kanilang pananabik sa pagkaing nakahain sa kanilang harapan. Sunod-sunod na gabi akong lumabas. Sa bawat balik ko'y mayroon akong daladala. Sinasadya ako na dumala ng babae at medyo bata para maging kapani-paniwala ang aming pagpapanggap. Hanggang sa makumpleto ko ang 12 na iniingi ni Tandang Kuba at Abel. Sumapit ang araw na labis kong pinaghandaan, ang kabilugan ng buwan. Ilang araw ko na rin hindi nakikita ang aking anak. Maaga pa lamang ay nakahanda na ang buong tropa ng militar sa karatig na baryo. Ang aking buong pamilya ay naroon sa bahay ni Tia Gloria, kasama ng 2 ko pang kaibigan na sina Natu at JR. Kampanteng-kampante ang buong angkan ni Criselda na magiging masagana ang kanilang piging sa gabing iyon. Ang hindi nila alam na maaaring katapusan na ng kanilang lahi ang gabing iyon. Armado ng mahahabang baril ang puwersa ng militar na kasama ng aking kapatid. Kumalat sila sa paligid ng ilog na nakapalibot sa tirahan ng angkan ni Criselda. Naghihintay lamang ng senyales para sumugod. Si Lolo Tasio naman na albularyo ay may inihanda na pampausok na ayon sa kanya ay labis na makapipinsala sa isang aswang kapag nalagyan ng ningas. Nagsimulang tumunog ang tambol at naging hudyat iyon para magtipon-tipon ng buong angkan ni Criselda sa malawak na bakuran. Nagpagitna si Tandang Kuba kasama ang magulang ni Criselda. Bahagyang napawi ang pangungulila na aking naramdaman nang makita ko ang aking anak na hawak ni Criselda. Sa ilang araw na hindi ko siya nakasama ay tila mahabang panahon na ang nawala sa amin. Ibinaba ni Tandang Kuba ang hudyat na simulan ng seremonya. Mga piling kalalakihan ang kanyang ipinadala para maglabas ng mga bihag. Sila yung mga sundalo na kasamahan ng aking kapatid na nagboluntaryo na magpanggap para mayroon akong madala. Hinihintay ko nang umalingaw-ngaw ang putok ng baril dahil hudyat na yon ang pagsugod ng militar sa aming kinaroroonan. Hindi pa lumipas ang ilang minuto ay sunod-sunod na putok ng baril ang aking narinig. Nagsipulasan ng mga aswang na naroon, subalit sinalubong sila ng usok na nagmula sa ningas ng albularyo dahilan para sila ay umatras. Walang haba silang pinagbabaril ng militar. Lahat ng kanilang makikita na nagbabagong anyo ay kanilang pinagbababaril. Nakita ko si Criselda na tumakbo dala ang aming anak kaya nagmadali akong habulin siya. Napatras si Criselda nang tumambad sa kanyang harapan ng aking kapatid. Sinubaybayan pala ako ng aking kapatid upang bantayan. Umatras si Criselda para tumakas subalit agad ko siyang nahablot. Pagkakita ng aking kapatid na nasukol ko na si Criselda ay hindi siya nagdalawang isip na barilin ito. Napadaing si Criselda nang tamaan siya ng bala sa kanyang hita. Balak pa sana ng aking kapatid na tuluyan na siya pero agad ko siyang pinigilan. Kinuha ko ang aking anak at agad na inilayo sa lugar na yon. Kitang-kita ko ang pagnanais ni Criselda na sumunod sa akin pero hindi ko siya pinansin. Napaslang na militar si Tandang Kuba at ang mga magulang ni Criselda. Halos lahat ng matatanda doon at may edad ang napaslang ng militar. Ang mga bata na walang muwangan natira doon. Madidinig ang kanilang iyak sa pagkawala ng kanilang mga magulang. Agad naman silang tinipon ni Kapitan Dindo para desisyonan kung ano ang makakabuti para sa kanila. Tinawag ako ni Lolo Tasio para kausapin. Iyo, ipinapaubaya ako sa iyo kung ano ang plano mo sa iyong asawa.
Naroon siya, buhay, nagmamakaawa na makausap ka. Nag-aalangan na akong pagbigyan si Criselda sa kanyang kahilingan. Tinansya ko ang aking nararamdaman, subalit pawang pagkamuwi ang namamayani roon. Kinausap ako ni Tia Gloria para kumbinsihin na pagbigyan ng kahilingan ni Criselda. Anak, habang buhay mo na dadalhin ang bigat kapag tumanggi kang harapin si Criselda. Hindi naman kailangan na ipagkaloob mo sa kanya ang kapatawaran kung sadya na hindi ka pa handa. Naliwanagan ako sa sinabi ni Tia Gloria, kaya naglakas loob akong harapin si Criselda. Pagkakita niya sa akin ay agad siyang lumuhod sa aking harapan. Nagmamakaawa siyang patawarin ko pero sadyang naging manhid ang aking puso. Patawarin mo ako, Sander, kung naging sunod-sunuran ako sa aking pamilya. Patawad kung hindi man lamang ako sumugal na baka matutunan mo rin akong mahalin. Binigyan kita ng pagkakataon, Criselda, pero sinayang mo lamang ang lahat. Gumugol ako ng mahabang panahon dahil umaasa ako na kahit minsan ay magpapakita ka man lamang ng senyalis na bukas ka sa pagbabago. Binigo mo ko, Criselda. Sinayang mo ang pagkakataong binigay ko sa iyo. Napahagulgol si Criselda sa aming harapan, subalit huli na ang lahat. Buo na ang isipan ko, tanda na ako magpatuloy sa buhay na wala siya. May huling kahilingan lang ako, Sander. Maaari ko bang makalong ang ating anak sa huling pagkakataon? Maawa ka sa akin. Nag-alangan ako sa hiling ni Criselda, subalit bumalik ang aking paningin sa kinaroroonan ni Tia Gloria. Tumango ang matanda kaya pumayag akong mahawakan ni Criselda ang aming anak. Sana maalala mo ko pagdating ng araw. Patawarin mo ko, anak. Magpakabait ka. Sana wag mong danasin ang kaparehong kapalaran na tinahak ko. Ikaw na ang bahala sa anak natin, Sander. May inilabas si Criselda na patalim at yun ang kanyang ginamit para kitilin ang sariling buhay. Habang naghihingalo siya, hilam sa luha ang kanyang mga mata. Maaalala ka ng ating anak. Magiging maganda ang imahe mo sa kanya pagdating ng panahon. Ngumiti si Criselda pagkatapos niyang marinig yon. Iyon ang huling ngiti na nakita ko sa kanya. Wala na akong balita simulang lisanin ko ang lugar na yon. Isang bangungot para sa akin na balikan pa ang pangyayaring yon. Hindi na ako nakabalik sa pag-aaral, kaya naman nagpasya akong pumasok sa pagsusundalo. Sa ngayon ay isa akong retirado at kasalukuyang nakatira sa Mindanao. Dito na ako muling nakapag-asawa kasama ang panganay kong anak na katulad ko ay isa ring sundalo. Sinadya kong ibahagi sa channel na ito ang aking kwento para sakaling marinig man ng aking anak ay lubos niyang maunawaan kung bakit mas pinili kong itago ang masamang alaala sa nakaraan. Tanging magandang alaala lamang na ibahagi ko sa kanyang ina bilang katuparan sa kahilingan ng taong namayapa na. Hanggang dito na lamang po, Sir Joseph. Lubos na gumagalang, Sander.